There you go, what's up po nga pala si Makoy, ang iyong kaibigan na mag-iiwan lagi sa'yo ng isang tanong. There you go, totoo, kalbo na ako. And then, wala tayong magagawa doon. We're growing old, and then that's part of the, being an adult. So, wala na tayong magagawa. So, pinagpit ko na lang siya since wala na eh. Ayun na yun eh, ending na. So, yun, I just have one thing to share about, yung topic na nabasa ko. Like, it was a post of a man na about dun sa anak niya. About dun sa may mag-aalaga na sa kanya pagtanda niya o pagdating ng panahon. So, it's more likely a negative thought para dun sa mga tao na nakapag, na nakabasa o nakakita ng post, which is hindi ko naman sila masisisi if as early as now may isip nila na yung bata is magsisuffer by the end of the day na siya yung mag-aalaga dun sa tatay. Hindi man lang inisip nung tatay yung magiging possible outcome ng bata na bakit pa siya nag-anak, which sana nakita niyo yung post na yun. Ito yung post na to. Isa siyang lalaki na may kapansanan na talagang putol yung braso, ganun. So, hindi natin may isip na, kasi kung ako tatanungin na, kung ako yung nasa ganung estado, this is my very own perception about the issue. Sa ganung condition, hindi ko na may isip na magkakaroon ako ng family. Siguro hindi ko na may isip na magkakaroon ako ng anak. Because, I may think na ayokong dumating yung time na anak ko yung magsisuffer by the end of the day. Kasi lalaitin siya. Pwedeng, yun nga, malait. Pwede siyang mabully. Kasi nga yung tatay niya po, ganyan, yung tatay mo, ganyan, di ba? So, kung ako yung nasa ganun sitwasyon, mas pipiliin ko na lang siguro na maging single for life. Walang maapektuhan yung isa. Pero hindi ko din naman masisisi yung other side nung nag-post kung gano'n siya ka-proud na naging tatay siya despite of having the kind of, life condition. So, hindi naman siya masisisi about that for being so happy or proud. So, ano nga ba yung gusto kong ihatid sa topic natin? There are a lot of things. First, dun sa mga nagko-comment about na kinder pa lang, magkakaroon na ng responsibilidad yung bata, or let's say, bata pa lang, may future problem na si kid, which is yung tatay niya. Siguro sa akin, mas inanalyze muna sana natin yung context nung post na gustong iparating ng tao. Hindi ko naman kayo masisisi kasi nga naman pag binasa mo na siya na literal yung message or yung post ng isang ng social media influencer na yun o ng content creator, let's say, na may kasama na akong o yung may mag-aalaga na sa akin. So, let's see the context. Let's see the message behind the context, okay? So, maaari ang ibig lang niya sabihin doon is may makakasama na siya sa pagtanda or may magkakaroon na siya ng companion. Kasi most likely kapag ganun yung life condition mo, mapapaisip ka na lang eh. Sino ba yung tao mag-i-stay sa akin until the end of the day? Sino ba yung tao mag-i-stay sa akin hanggang dulo? Diba? Isipin mo kung ikaw na sa sitwasyon niya. Mapapaisip ka. Tama? Pero, ang pinaka gusto kong ihatid dito, aside from the comments, is of course, yung nag-post. So, I don't know you personally, and sino ba naman ako sa social media, di ba? Wala naman ako. What I mean, gusto ko lang ipahatid sa'yo is, you have to make sure na much better, na you have to be concise, you have to be more specific dun sa topic mo, o dun sa gusto mong iparating na message. Kasi hindi lahat ng makakabasa ng message mo is katulad ko, katulad ng mga tao na mauunawaan ka. Some of them would think na you are just taking it as your advantage, diba? So parang ginawa mo siya, yun yung topic ko previously about yung mga anak na ginagawang investment ng magulang. More likely ganun din kababagsakan ng bata na yun. Dahil dun sa post mo, hindi kita judge as early as now bilang tatay, kasi tatay din naman ako. Hindi kita pwedeng i-judge based lang dun sa sinabi mo dun sa post. Pero more likely kapag ang take ng mga taong nakapanood nun is you're just going to make this kid's life miserable. Hindi lang yun, magiging investment mo siya. Magiging tagapag-alaga, taga-provide ng health medications mo, lahat-lahat.
ganun yung dating ng post mo. Okay? Pero sana, hindi mangyari, no? So, the third thing that I wanted to, to point out on this topic is yung tinatawag natin. Yun yung topic ko last time, together with yung vlog namin. Ewan ko kung napanood mo na, pero ipopost ko yung video, yung link sa baba. So panoodin mo na lang. Nasa YouTube na siya. And then nasa Facebook account ko din. So it's more likely about yung mga anak na gagawin ng investment, no? So doon din siya pabagsak eh. So ito yung ito yung cycle na gusto kong i-break why I'm doing this in social media. Kasi usual, anong nangyayari, kapag ang mga magulang ay tumatanda na way back before, nangyayari ito ngayon at noon, okay? Na kapag tumanda na yung magulang, is hindi naman masamang tumulong. Hindi masamang magbigay sa mga magulang. Kasi nga naman, yun ang pagtanaw natin ang utang na loob sa kanila. Diba? Pero ang gusto ko lang naman ipahatid sa inyo, na ngayon sana, na cycle natin, o dito sa generation natin, i-break natin yung cycle ng gano'n. Okay? Once again, hindi siya masama. Pero i-break natin yung cycle na iaasa natin sa mga anak natin, iaasa natin sa mga magiging anak natin in the future, yung magiging future natin pagtanda. Lagi natin iisipin na we are the one who's responsible for them, giving them the good in life, giving them the education, giving them everything para lumaki sila ng maayos. At hindi natin ginagawa yun para mag-alaga sa atin o may magtustos na pangangailangan natin in the future. Maraming way for us to secure our life as well pag tumanda na tayo. Ito like yung sinasabi sa mga kaibigan ko na kapag nag-anak kayo, huwag yung iasa sa kanila yung magiging kapalaran yung pagtanda. Diba? Kasi, bakit pinag-aral ko sila eh. Yes, pinag-aral mo sila. But that's your responsibility. Hindi nila responsibilidad na buhayin ka. Tandaan mo yan. Ang pagtulong ng mga anak is just a plus point kung gaano ka kabuting magulang. Tutulungan ka niyan. Pero yung gagawin mong obligado, yung mga anak mo na sustentuhan ka, that's a no-no about it. Always remember, marami tayong way ngayon sa modern technology and modern era natin. Madami na tayong way to earn money. Madami na tayong way to earn what? To earn money or to invest on something na kapag dumating yung araw na nagkasakit ka, mawawala ka na sa mundo, you have the way to what? Not to be a burden to your family, especially to your kids. Bakit? May St. Peter lifespan. Diba? Pagka nawala ka na sa mundong to, hindi nila po problemahin yung panlibing mo. Pangalawa, pero SSS ang government natin. Pwede kang mag-self na or let's say voluntarily na magtulog sa SSS kung wala kang trabaho ngayon o kung may business ka man, di ba? O kung hindi ka man nagtatrabaho sa corporate katulad ko, pwede ka mag-self pwede ka maghulog ng pansarili mo. Para by the end of the day, you are what? Di ba? Meron ka ng pensyon, pensyonado ka na. Yung tipong hindi kailangan ng mga anak mong problemahin, yung maintenance ni Papa, yung bills ni Papa, yung groceries. Imagine, we are now on a growing society. We are now on a new generation na kailangan natin i-break yung ganun cycle. Huwag tayong maging burden sa mga future families natin, future kids natin. Give them everything to make their life easier, not to suffer. And once again, ako nga pala si Makoy, mag-iiwan sa'yo na isang tanong. Mag-aanak ka pa para gawing investment. Paalam.